Halos lahat ng tao sa buong mundo ay alam ang katotohanan na ang ating Panginoong Hesukristo ay isinilang sa pamamagitan ng isang matuwid na babae at ito nga ay si Birhen Maria. At alam din marahil ng karamihan na hindi pa ikinakasal si Jose kay Maria ay tinawag na itong asawa. Ito ngayon ang katanungan, bakit tinawag na asawa ni Jose si Maria gayong hindi pa naman sila ikinakasal? At ano ang aral na ating mapupulot sa sitwasyon na ito? Alam nyo ba na ang kanilang sitwasyon ay nagpapakita ng isang picture sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? At kung paano, yan ay ang ating pag-uusapan sa videong ito. Bibitinin ko lang kayo ng saglit, mga kaibigan, kung gusto nyo ang ganitong mga content na kung saan makakapulot tayo ng mga aral mula sa Biblia. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor na pasubscribe naman ng channel na ito, ang Usapang Banal, para maging updated ka sa ating mga future uploads. Now back to the topic. Ayon sa Matthew chapter 1 verse 18, ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito: nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maliwanag sa talatang ito na ang ina ni Jesus na si Maria ay mag-aasawa pa lang kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang nagdadalang tao. At kung ating pakikialaman ng saglit ang grammar, ang salitang mag-aasawa ay hindi pa nga niya asawa. At maliwanag din sa Biblia na sinabi bago sila magsama. Kaya maliwanag na si Jose at si Maria ay hindi pa nga nagsama, hindi pa nga ikinasal. Ngayon, ano naman ang problema rito? Ang susunod na talata, natitiyak ko na ito ay tatawag ng pansin sa iyo sapagkat si Jose nga ay tinawag na asawa at si Jose na kanyang asawa. Palibhasa'y lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan ay nagpasyang hiwalayan siya sa lihim. Ayan, si Jose ay tinawag ng asawa. Subalit kung ating babalikan ang verse 18 ay mag-aasawa pa lang at bago nga sila magsama ay nasumpungan si Maria na nagdadalang tao. Kaya sumagi sa isip ni Jose na hiwalayan si Maria sapagkat hindi pa nga niya nagagalaw si Maria ay nagdadalang tao na. Ngayon, ang tanong, bakit siya tinawag na asawa? At ano ang importanteng aral na ating malalaman dito? Kung ating pag-aaralan ang Greek word ng sitwasyon ni Maria at ni Jose ay magugulat ka. Sa Greek word, sa Matthew chapter 1:18 pa rin, ang kanilang sitwasyon ay tinatawag na betrothed. Ano naman ang ibig sabihin ng betrothed? Ayon sa dictionary, ang salitang betrothed ay the person to whom one is engaged. Ayan, si Maria at si Jose ay nasa betrothal period. Tinawag sila na mag-asawa kahit na hindi pa sila ikinakasal. Ang tawag dyan ay betrothal. Sa Jewish tradition kasi, kapag pag-aasawa ang pinag-uusapan, meron silang kaugalian na kapag ang isang lalaki ay nais makapag-asawa sa kanyang iniibig, ang lalaki ay pupunta sa bahay ng babae at makikipag-usap
sa kanyang mga parents. At kung pumayag ang mga magulang ng babae, ang lalaki ay magbibigay ng pera sa pamilya ng babae. At maliban pa riyan, magkakaroon sila ng pirmahan na pag-aari na ng lalaki ang babae. Ibig sabihin, hindi na pwedeng mapunta pa sa ibang lalaki ang babae sapagkat may pirmahan na nga sila, engaged na sila, betrothed na sila. Kaya noong nabuntis si Maria, ito ay malaking dagok kay Jose sapagkat kanyang iniisip na siya ay nasalisihan sapagkat meron na nga silang pirmahan na sa kanya na si Maria. At dahil nga sa matuwid si Jose, ayaw niyang ipahiya si Maria, ay ninais niyang hiwalayan si Maria. Subalit sa verse 20, habang iniisip niya pa lang ang mga bagay na kanyang gagawin, ay may anghel na nagpakita sa kanya. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, "Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo." Nariyan na naman ang salitang asawa. Tinawag ng anghel na asawa ni Jose si Maria. Sa sitwasyon ni Maria at ni Jose, ano naman ang nakatagong aral dito sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Kung iyong matatandaan ang earlier part ng bidyong ito, kapag ang isang lalaki ay mag-aasawa na sa kanyang iniibig, ay pupunta siya sa bahay ng babae at makikipagharap sa kanyang mga magulang at magpipirmahan nga. Ibig sabihin, sila ay nasa isang covenant at mag-iiwan ng pera ang lalaki at pupunta sa malayong lugar upang maghanda ng anumang kailangan nila gaya ng bahay at iba pa. At kailangang manatiling tapat ang babae, manatili siyang birhen hanggang sa muling pagbabalik ng kanyang asawang lalaki. Subalit, ang problema, hindi alam ng babae kung kailan babalik ang lalaki. At kapag bumalik na ang lalaki, may sasalubong sa lalaki at ito ay sisigaw upang ibalita sa babae na sasabihin, "Narito na ang groom." Ganito rin ang mangyayari sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Nagpunta na ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa at nakipag-covenant sa babae, at ito nga ay ang iglesia. At kailangan ang iglesia o ang babae ay manatiling tapat, panatilihin ang virginity o pure sa pananampalataya, at hindi pwede na ang babae ay maging pagmamay-ari ng iba, kundi sa Diyos lamang. At bumalik na nga ang ating Panginoong Hesukristo sa langit, at siya ay muling babalik dito sa mundo upang kunin ang babae o ang iglesia. At sa John chapter 14, ang Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng pangako na siya ay pupunta doon sa Ama upang maghanda. At ano ang kanyang ihahanda? John chapter 14 verse 2 ay ganito ang ating mababasa, "Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan." At ano naman ang gagawin ng Panginoong Hesukristo matapos siyang maghanda? John 14:3, "At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako
at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ayan, napakaliwanag. Ganitong-ganito talaga ang sitwasyon sa Jewish tradisyon kung ang pag-uusapan ay pag-aasawa. Gaya ng asawa na lalayo upang maghanda, ang problema lamang ay hindi alam ng babae kung kailan babalik ang lalaki. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 24 verse 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Ayan, maliwanag na walang makakaalam gaya ng betrothal period ni Maria at ni Jose. Kung ang lalaki ay lumayo muna upang maghanda ng kanilang pagtitirhan, muli itong babalik. Yun nga lang, hindi alam ng babae kung kailan ang lalaki babalik. At kung bumalik man ang lalaki, ay may sasalubong at sisigaw na sasabihin, "The groom is here." Ganito rin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, at ito naman ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica chapter 4, 16 and 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayan, ang talatang ito ay nagpapaliwanag sa muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya ng groom na kapag ito ay bumalik na, may sigaw at sasabihing, "The groom is here." Ito na nga yung sinasabi ng maraming grupo na rapture, bagamat wala naman ang salitang rapture sa Biblia, kundi ayon sa Biblia, caught up, sa Tagalog, aagawin. Ito na ang consummation ng groom and bride. Ang bride, ang church, at ang groom ay si Jesus. At after this, maghahari na nga ang Panginoong Hesukristo kasama ng kanyang mga banal sa loob ng 1,000 taon. Kung baga, sa tao, ito ay tinatawag na honeymoon. Sa pagkakataong ito, dito ay may malaking kagalakan sapagkat ang groom at ang bride ay magkasama na. Ayon sa Revelation chapter 19 verse 7 and 8, tayo'y mga galak at tayo'y mangagsayang mainam sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Ayan, kung maitatanong mo kung sino ang kordero, ito ay ang Panginoong Hesukristo. Ayon na rin sa John chapter 1:29, at ang asawa na tinutukoy rito ay walang iba kundi ang iglesia. Kailangan lang talaga ng iglesia na ito ay maghanda, manatiling tapat hanggang sa muling pagbabalik ng kordero. At sa verse 8, ito naman ang katangian ng iglesia at ito rin ang nararapat na kanyang panatilihin hanggang sa muling pagbabalik ng kordero. At sa kanya ay ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal.
Ayan, habang ang iglesia ay naghihintay sa kordero o sa Panginoong Hesukristo, kailangang kanyang panatilihin ang kanyang pagiging tunay, ang pagiging makintab at pagsusuot ng mahalagang lino, at ito nga ang kanyang mga matutuwid na gawa. Naway nakapagbigay ako sa inyo ng encouragement at aral mula sa Biblia. Kung nagustuhan mo ang topic na ito, i-share mo rin ang videong ito o pwede mong kopyahin ang mensaheng ito at i-share nyo na rin sa inyong iglesia. At nang sa ganon ay lumaganap ang salita ng Diyos. Hanggang dito na lang muna ang videong ito. At kung kayo ang tatanungin, ano ang iyong masasabi tungkol sa usaping ito? Maaaring gamitin lamang ang ating comment section at malugod kong babasahin ang inyong mga komento. Magandang araw sa inyo. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.